Sa Mindanao naman, niyanig ng magnitude 6.4 na lindol ang Manay, Davao Oriental. At sa lakas nito, may mga nahilo at nahimatay na mga estudyante at guro. Live mula sa epicenter ng lindol sa Manay, Davao Oriental, aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, kumusta na ang ating mga kapatid dyan? Julius, hindi bababa sa 10 ang naramdamang aftershocks simula pa kaninang tanghali dito sa lugar. May mga aftershocks pa rin tayong nararamdaman ngayon matapos yanigin ng magnitude 6.4 na lindol ang Davao Oriental na sumentro sa bayan ng Manay pasado alas 11 kaninang umaga. Namamalengke ang mga residente niyan sa barangay Kayawan, Manay, Davao Oriental nang biglang lumindol. Napasigaw ang mga natatarantang residente at naglabasan sa palengke. Kita rin sa CCTV ang lakas ng pagyanig. Ganyan din ang eksena sa Manay Public Market. Ang mga customer agad nagtakbuhan habang nagsilaglagan ang ilang paninda sa palengke. Sa kuha naman ng bahay na ito, agad namang naglabasan sa mga kwarto at nagtakbuhan palabas ng bahay ang dalawang babaeng yan. Ganyan kalakas ang tumamang magnitude 6.4 na lindol sa Manay, Davao Oriental pasado alas 11 kaninang umaga. Kaya ang mga magulang ng mga estudyante sa Ronquillo and Dayanghirang Central Elementary School agad sinundo ng kanilang mga magulang. May 11 estudyante at isang guro mula sa iba't ibang paaralan ang isunugod naman sa Manay Hospital. Nahirapan silang huminga at may nawalan ng malay dahil sa lakas ng pagyanig. Sinuspende na ang lahat ng klase sa Manay ngayong araw hanggang bukas. Ayon sa LGU, wala pang naitatalang napinsalang infrastruktura dahil sa lindol. Wala rin daw nasaktan na residente. Gayunpaman, nakahanda pa rin ang LGU sa anumang posibleng mangyari dahil sa lindol. We are in the process of determining the damage kasi may mga dati kasing mga houses na supposed to be partially. Baka hindi natin alam ngayon totally na, no. So far nagpaano kami muna ng tao. Pa-dispatch kami ng mga tao for us to properly talaga ng damage sa situation ngayon dito. Ang lindol naramdaman din sa Davao City. Kaya mga estudyante agad nag-evacuate. Gayon din sa mga empleyado sa Pag-ibig, Davao. Umabot din ang lindol sa Hinatuan, Surigao del Sur. Julius, nandito tayo ngayon sa Manay Hospital kung saan isinugod kanina ang mga estudyante at guro na nahirapang huminga sa mga paaralan dahil sa pagyanig. Nasa maayos na silang kalagayan at nakauwi na rin sa kanilang mga bahay. Julius. Bril, may connection ba ang lindol kanina sa tumamang magnitude 7.4 noong October? Julius, ayon sa LGU, magkaiba umano ang nangyaring 7.4 na lindol na yumanig dito sa Manay noong October 2025 kung saan maraming napinsala na infrastruktura at naapektuhan na residente kumpara sa panibagong lindol kaninang umaga na magnitude 6.4 kung saan hindi masyadong naminsala dito sa Manay. So far, Julius, wala namang residente ang apektado o inilikas dahil sa lindol kaninang umaga. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Bril Montalvo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.